Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Wala tayong magagawa. Talagang ayaw manahimik na ito eh. Talagang ewan ko ba, dapat pagka mga ganito dapat edad, nananahimik na lang ho sa bahay. Mga dapat naghihilot na lang ng mga binti braso itong mga ganito katanda. Diba? Dapat yung mga ganitong edad yung natitira ho nilang taon sa mundong ibabaw, dapat nilalaan na lang ho sa apo, no? Sa kanilang sarili, upo na lang sa rocking chair habang nakikinig ng mga kanta ni Matt Monro, Frank Sinatra. Diba? Wala ho tayong magagawa. Talagang panay kahul, panay tahol ho ito ni dating gobernador, Chavit Singson. Ha? Ewan ko, bakit ba ganito ito? Lagi na lang umeepa. Ito ho, kagabi pa ho, nagkakaroon ho ng ugong-ugong. Ha? Sa grupo namin na kung saan, may bulong-bulungan na ngayong araw, itong si dating gobernador, Chavit Singson, ha? Ay gagawa ho ng press con at may mga ibubulgar na naman daw. Ha? May mga expose siya about dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano yan? Anong goal nyo na ngayong 2026? Anong goal na naman ninyo sa 2026? Mga DDS. Ha? Ay, nako. Rally kontra korupsyon. Hinikayat ni dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singson, ang publiko, partikular ang religious organization at kabataan, at lumahok sa ikinakasan niyang one-time, big-time rally kontra korupsyon. Napatawad. Pati mga kabataan ho, nananawagan ho si Chavit sa mga kabataan. Ba't pati kabataan iniistorbo mo na sumama sa gusto mong one-time, big-time rally? Mga nag-aaral yan. Bakit wala na bang gusto sumamang matanda siya? Wala na bang gusto sumamang matatanda sa inyo at puro kabataan na gusto nyong gamitin? It should be ASAP. And we will march to Malacanang. Aba! Matindi, oh. It should be ASAP. And we will march to Malacanang. Sabi ni Singson sa isang press conference. Kanina yan. Wala yung binigay na petsa ang dating gobernador. Siyempre, wala pang ibinigay na petsa. Hindi niya alam kung may sasama sa kanya, Siyempre, wala muna yan. Makikiramdam muna yan. Mangangapa muna yan. Walang ibinibigay na petsa ang dating gobernador. Pero bukas yang idaos ito sa petsa Pebrero. Idaos ito sa Pebrero. Kasabay ng pagugunitan ng anibersaryo ng EDSA Revolution. I will prepare kabataan ang masasabi ng dating tamayo kayo, huwag kayong matakot dahil future nyo to. Aba, lupit Meron pang sales stock na gano'n, Hoy! Para sa future nyo to, Future nyo to. Future ng kabataan. Baka future nyo. Naghahamon pa itong si Chavit Singson. Pupunta raw ng Malacanang at didibatihin niya raw si Pangulong Bongbong. Talagang matindi rin Talagang don't give up talaga sila Talagang gusto talaga nilang mapaalis si Pangulong Bongbong sa pwesto Ha? Kasi nga naman, pag si Pangulong Bongbong, pag nawala sa pwesto, napatalsik, uupo si BP Inday Sara Duterte. Kahit konti na lang yung taong ni Pangulong Bongbong nakaupo bilang presidente, parang gusto pa rin nila hangarin yun. Hanga din. Kasi nga, pag naupo si BP Inday Sara Duterte bilang presidente, makaagawa sila ng paraan para si BP Inday Sara Duterte maipanalo sa 2028.
Kasi pag pumalit si BP Inday Sara Duterte, pwede pa rin siya tumakbo sa 2028 kasi hindi siya elected eh. Pumalit lang siya sa pwesto eh. So, gagawa sila ng paraan para may panalo. Hawakan nila yung gobyerno. So, pag nangyari yun, eh, maraming matutuwa. Kasi, especially yung mga kaalyado ni Digong na mga nasampahan ng kaso at nabuking sa mga malilikong, mga makakaliwang gawain nung panahon ni Digong na booking dito sa Administrasyong Marcos. Oh, sabi ni ano rito, sabi ng report dito ng bilyonaryo, sabi raw ni Chavit Singson sa kanyang conference kanina kay Pangulong Bongbong. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Dito. Ang laki ng ginawa niyong kalokohan. Ano ba pinagsasabi? Bakit hindi kayo matuwa sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan itong flood control project issue case? Kasi nga, kahit maapektuhan ang kanyang administrasyon, lumalabas kasi itong pangungurap sa pondo ng flood control dyan sa DPWH. Nagsimula ho kay Digong. 2016 ayon ho sa dito sa mag-asawang Diskaya. Naiduktong lang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakaduktong lang yung korupsyon eh. Hindi naman mismo si Pangulong Bongbong. Naiduktong sa korupsyon, naiduktong sa administrasyon niya eh. Pero kita nyo naman, ginagawa ng paraan niya yun, nagpa-imbestiga. Kesa naman kay Digong dati na nag-expose ng may corruption sa DPWH, wala namang ginawang pag-iimbestiga. Wala namang ginawang grupo katulad ng ICI. Hindi katulad ni Pangulong Bongbong, magmula sa SONA, nag-expose, in-expose yung 15 contractors, bumuo ng ICI. Talagang seryoso si Pangulong Bongbong. Diba? So, bakit ang kinagagalitan nyo, bakit ang tinutuligsa nyo si Pangulong Bongbong? Bakit hindi yung Duterte admin? Diba? Pakinggan natin ito. Kaalyado noon, whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito'y puro paninira lamang. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. At anytime soon, posible raw. Hinahamon daw ni dating gobernador ng Ilocos. Ito si Pangulong Bongbong, ito si Chavit Singson. Sa debate about sa korupsyon dahil ang mastermind daw si Pangulong Bongbong. Paano magiging mastermind si Pangulong Bongbong, siya nga nagpa-imbestiga? Sino ang kaduda-duda, mga kababayan, na may kinalaman sa flood control scam, korupsyon diyan? Si Digong na nag-expose, hindi nagpa-imbestiga? O si Pangulong Bongbong nag-expose hanggang ngayon nakarating tayo rito? Meron bang tao na sangkot siya doon sa krimen tapos pa-iimbestigahan niya? Kahit sa pelikula, walang kahit sa pelikula, di nangyari yun eh. Tuloy natin. Raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, Wow. dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka Bakit? Bakit hindi mo... Bakit ang pinasusuko mo si PBBM? Ba't susuko si PBBM? Ano ba to? Anong taon na ba ito? Ano kaso niya hindi ma-wanted yan? Bakit hindi mo pasukuin si Harry Roque? Ha? Bakit hindi mo pasukuin si Harry Roque? Yun ang wanted. Ito pinasusuko si Pangulong Bongbong.
Wala namang kaso yan, hindi naman wanted yan, wala namang warrant yan. Loko talaga to, ano? Tuloy natin. Magugulat pa yung mga sundalo niyan, mga pulis na pag sumuko si PBB. Anong kaso niyan? Nakakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act sa kabila ng irregularities umano nito kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate Napaliwanag na natin dati yan, ha? Nakaraan pa, paulit-ulit na ho. Alam nyo na ang istorya niyan, yung ginawang pagpirma ni PBBM, ha? image building niya para magmukha raw itong mabait kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson na dating presidential friend at advisor tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang Mga kababayan, yung sinasabi ho ni Chavit ng mga nakaraang show na ni PBBM, yung 5,500 flood control project, tapos bumagyo, bumaha. Naalala niyo yun? Sabi si Pangulong Bongbong, napak-check daw ng weather ng panahon. Yun ho kasi yung nireport sa kanya. Kaya nga nabas si Pangulong Bongbong wala nga tumulong sa kanya sa Senate nun, wala rin tumulong sa Congress. Namumura, nababas yung ating presidente, mag-imbestiga tayo. Wala. Hindi gagawin ng Senate yun, hindi rin ginawa ng House. Kaya nga dapat si Speaker Martin Romualdez nun, dapat man lang tinulungan niya si Pangulong Bongbong, pinsan niya pa yan. Kahit huwag na yung pinsan, sa politika na lang, doon tayo magpunta. Dapat man lang nag-privilege speech siya doon. Gumawa ng pag-iimbestiga Congress, gumawa ng grupo. Bakit binabasa mga distrito nyo, ganito, ganyan. May report na 5,500 flood control project na nagawa daw. So, binibigyan ng report si Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman totoo. Na-grounded tuloy, na-kuryente tuloy si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga napunta rito sa investigasyon na to Kaya napunta rito kita nyo ngayon, bumabaha ng mga nakaraan, bumabagyo, hindi na namumura si PBB. Hindi na nababas. Kasi alam na ng taong bayan sino may kasalanan Walang tumulong kay PBBM nun Kahit ako sa mamaloob ko nun Walang tumulong sa Senate, wala rin tumulong sa Congress. Sino nga naman mangangahas sa Senate, sa Congress na, imbestigahan niyo yan. Bakit sinabi ni Pangulong Bongbong may 5,500 na flood control project pero bumaha ngayon, bumagyo. Imbestigahan nyo nga ang DPWH, ba't nagkaganito? Wala. Kay Pangulong Bongbong Marcos pa nga nagsimula ang pag-iimbestiga nito. Tuloy natin. bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigahan ba? Di pa up to now. Dahil pinsambuo niya ito, kasama niya mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap Ako naniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos hindi niya ililigtas itong si Speaker Martin Romualdez. Kung sakali talaga may kinalaman ito sa flood control project. Actually, inano niya na yan gumawa na siya ng video about kay Speaker Martin Romualdez na pinakakasuhan na. Pinakakasuhan na sa ombudsman ayon sa mga ebidensya. Ang masama dyan, ito si Pangulong Bongbong, yung nasa taas, si Pangulong Bongbong gustong makasuhan lahat, wala siyang pakialam kahit sino, sa baba niya, baka may mga nagliligtas. Inililigtas yung mga sabihin na natin kapartido, no? Kung sino man, pipiliin lang yung mga dapat masangkot. Kasi hindi nahawak ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kaya nga siya gumawa ng ICI Di ba?
Oh. Merong ombudsman, Boying Rimulya. Katulad niyan, sinabi ni Boying Rimulya, meron daw mabibigyan ng warrant bago Pasko. Doon magpapasko sa kulungan. Oh, yun din naman sinabi ni Pangulong Bongbong kasi nang sinasabi sa kanya. Pero walang nangyari. Yun ang mahirap. Gusto ni Pangulong Bongbong managot lahat, wala siyang sisinungaling, wala siyang ililigtas. Ang problema ay nasa baba niya eh. Ha? Kaya dapat ito si Pangulong Bongbong maging mapagmasid. Talagang ipus yan. Walang ililigtas. Tuloy natin. Harap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman. Kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, dati na raw atake ng Pangulo, pero kalaunay inapot. Bakit parang di makakalimutan ni Chavit Singson si Yusek Claire Castro, Parang lagi niyang binibigkas, no? Grabe ka. Yan natin. Report naman bilang Yusek. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Atakdog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa Correct. isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila. Kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director-level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang. Alam naman natin mga kababayan, itong si dating Governor Chavit Singson, may sama ng loob ito kay Pangulong Bongbong about sa mga pagpwesto. Diba? Hindi naman lahat kasi pwede mapagbigyan. Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos tumakbo bilang presidente para i-appoint yung mga gusto nyong i-appoint. Para sa taong bayan yan, Chavit Singson. Para kang tanga eh. Sa 2026, sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ng korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Puro pamilya lang. Yan din ang banat ng Malacanang sa debate challenge ni Manong Chavit. Dagdag ni Yusek Claire Castro, ang paglaban sa korupsyon ay hindi dinadaan sa debate, kundi sa pag-aksyon para mapanagot ang dapat managot. At yan daw ang ginagawa ng Pangulo ngayon. Sana rin daw noon sila naghamon ng debate. Nang aminin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talamak ang ghost projects noong panahon niya, pero hindi naman naimbestigahan ang mga ito. Panakot. Kaya marami talagang galit kay Yusek Atty. Claire Castro kasi nga mga kababayan, hindi lang basta nagsasalita ito. Hindi lang basta nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos ito. Talagang magaling mag-debunk kasi ito. Kasi nga, bukod sa abogado, nasa social media, YouTuber pa. Isipin mo, abogado ka na, vlogger ka pa, YouTuber ka pa.
Tapos ang content mo nagtatopic ng politics. Nag-analyze ka, i-criticize, nagdidebang ka, mga issue. Kapag talagang humarap dyan niya sa mikropono, talagang sapul lahat. Kaya dapat pala pag mga ganyan, vlogger pala talaga nilalagay, ano? Sapul lahat Kasi nga, ito si Yusek Atty. Claire Castro, sa totoo lang, ang dami nga nagsasabi, hindi nila dati kilala ang PCO. Kasi yung iba dyan, tahimik, takot, lumaban sa mga DD shit sa pamilya Duterte. Yung iba ngayon lang nakilala ang PCO, ngayon lang umingay dahil kay Yusek Atty. Claire Castro. Aminin natin yan. Ngayon lang. Tama yung sinabi, no? Ni Yusek Atty. Claire Castro. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Dati si Digong nag-expose noong 2019 na may corruption sa DPWH. Ayun lang, nag-expose lang. Nagkwento lang. Pero wala namang ginawang pag-iimbestiga. Wala namang ginawang buong grupo. Wala namang ginawang grupo tulad ng ICI. Hindi ka tulad kay Pangulong Bongbong. Magmula doon sa SONA, magmula doon sa conference niya na tinuturo niya sa chart yung 15 contractors. Bumuo ng ICI. Nayanig yung Senate, nayanig yung Congress. Hanggang sa nakarating tayo sa moment na ito. So, sincere. So, ito pa ang pagkakamalan nyo na mastermind sa korupsyon ng flood control. Versus kay Digong na nag-expose lang tapos walang nangyari. Tapos, ayun na. Nandun na sa ICC. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.